Akala namin ni nanay, isa lang yon sa mga karaniwang araw ng pagtitinda. Bit-bit ang bilao, suot ang ngiti, at buo ang pag-asang mauubos ang paninda bago magdilim. Pero nagkamali kami. Nang araw na yon, ay napadpad kami sa isang baryong wala sa mapa. Tahimik at tila walang buhay. Pero ramdam mong may mga matang nakamasid. Mga matang gutom. Hindi namin alam na sa simpleng paglalako namin ng kakanin, ang magbubukas ng pinto sa isang lugar na hindi na basta mababalikan. Sa isang baryo kung saan ang bumibili ay hindi tao. Kung sa tingin mo'y kaya mong tumagal sa kwentong ito, ay humawa ka ng mahigpit. Hindi ito para sa mahina ang loob. Ako nga pala si Kaloy. 12 anyos noon at sisimulan ko na ang aking storya. Inay, ang init naman po dito. Para tayong nasa loob ng pugon. Sigurado po akong mas mabilis pa ako maluto kaysa sa kalamay niyo po. Di doon ka sa kawali, anak. Para hindi na tayo bumili ng ulam mamaya. Adobong kaloy sa sariling pawis. Ayos yun ah. Naku po, Nay. Baka pag natikman ako ng aswang, magreklamo po sila. Ba't ganito? Kulang sa lasa. Naku, hindi anak. Baka nga humingi pa sila ng dagdag. Minerva, isang kaloy pa nga yung extra pawis. Ay, kung hindi lang po kita mahal, Inay, baka tumakas na po ako kanina pa. Ay nako, subukan mo lang naman at hindi lang patpatang hahabol sa'yo. Aray, pero seryoso po, Nay. Hindi po ba kayo napapagod? Araw-araw ganito. Gising ng alas 4, halo ng halo, benta ng benta. Pagod, oo. Pero alam mo anak, sa bawat kakaning binibenta natin, parang may kasamang dasal. Dasal na sana kahit papano may makain tayo kinabukasan. Dasal na sana huwag tayong dapuan ng sakit. Dasal na sana kahit simpleng buhay lang, may saya pa rin. Sorry po, Nay, kung minsan parang ang kulit ko. Pero natutuwa ako na kahit mahirap, masaya pa rin po tayo. Kasi po nandito kayo. At nandyan ka. Abay, ang saya kaya nang may kasama akong gwapong taga-bilot ng suman. Huwag lang tatama rin ha. Baka sa halip na suman, maging lumpiang lobo yung binalot mo. Nay, ito po ba? Pwede na tong ibenta bilang suman na may balahibong pusa? Abay, anak ng pusang gala. Hinira mo pa ang buhok ng alaga. Sabihin mo nga sa akin, sinadya mo ba yan? Hindi po, Nay. Aksidente lang. Sumama ata sa hangin. O baka gustong tumulong ng pusa. Sige, ipapakita ko yan sa suki natin mamaya. Sasabihin ko, bonus yung buhok. Inay, may tanong po ako. Ano yun, anak? Kung sakaling yumaman po tayo, Inay, ititigil niyo na po ba itong paggawa ng kakanin? Hindi ko alam, anak. Pero siguro kahit mayaman na tayo, gagawa pa rin ako para maalala ko kung paano tayo nagsimula. Kasi ang kakanin, hindi lang basta pagkain yan. Alaala yan. Pagmamahal yan. At higit sa lahat, bonding natin yan. Yan ang pinakamasarap na recipe, Nay. Halo ng pagod, halong pagmamahal. At huwag kakalimutan ng isang kurot ng saya at isang gatang kiliti. O kaya po, isang tabong pawis ni Kaloy. Sabay kaming nagtawanan ng inay habang patuloy sa paggawa ng kakanin nang biglang dumating ang itay.
Aba, anong kasiyahan tong inabutan ko? Kala ko'y nagtatrabaho kayo rito. Tong dalawa pala'y parang nasa comedy serye eh. Ay, dumating na ang hari ng palengke. O siya, si Ginoong Nyog. Pakiayos ang pwesto mo't baka matapakan ng kalamay. Itay, ingat sa paa. Baka malagyan ng nyog ang tsinelas ko. Gawing bibingka. O Kaloy anak, ito na yung hinihingi mo niyog. Bilis at baka magyabang ka na naman na ikaw ang pinakamasipag sa bahay. Tay, kanina pa po kami rito ni inay. Kung pawis lang ang basihan, panalo na ako. Isang tabo na po. Kung pawis lang pala, baka pwede na tayong magbenta ng kalamay sa pawis ni Kaloy. Pampalas at pampahaba ng buhay. Ay nako, baka sa sobrang alat, humaba nga ang buhay pero mawala ng panlasa. Aba, pinagtutulungan niyo po ako ah. 3 na kayong kontra sa akin. Si Itay, si Inay at si Kalamay. Kaloy anak, sa totoo lang, masaya kung ganito pa rin tayo. Magulo, pawisan, pero buo tayo kahit mahirap. Tama ka dyan. Mas mahalaga yung may tawanan. Kahit minsan puro asin ang ulam. Kahit po walang ulam basta't kasama ko po kayo. Ayos na rin. O siya, tigilan nyo na mag-ina yung drama at baka maluto sa luha ang kakanin. Minerva, ano bang pwede kong gawin? Hugasan mo nga yung dahon ng saging doon sa lababo at huwag mong sabunin ha. Hindi yan damit. Inay naman, pambihira po kayo. Ako na naman, puro ako na lang. Baka mamaya pati Kalamay, may reklamo na po sa akin. Baka nga Kaloy. Siguro sabi ng Kalamay, paano ako lalapot kung puro tawa ang kasama ko? Kinabukasan ay maagap kami ng inay na nagising para mag-asikaso sa paglalako ng mga kakanin. Sinasamahan ko pa rin kasi ang inay hanggang sa pagtitinda niya. Baka isipin nyo na hindi ako nag-aaral ng mga panahong yan. Bakasyon lang kasi dahil malapit na ang Pasko. Kaya habang wala pang klase, ay tumutulong ako sa inay kahit sa pagtitinda. Inay, parang mas bumigat tong bayong ah. Sigurado ka bang kakanin to? Baka po may isiniksikan na namang bato dyan. Bato ng tiyaga anak. Para pag tinamad ka sa paglalako, may pantapik ako sa'yo. Ay, salamat po. Gusto ko po sana bato ng kayamanan. Para hindi na tayo maglalakad tuwing madaling araw. Naku kung meron nun, matagal ko na yung binato sa sarili ko. Pero habang wala pa, magtiyaga muna tayo ha. Tiyaga at kaba inay. Hindi ba tong baryo na to ang sinasabi ng mga tao na may yung mga nilalang? Yung mga aswang? Abay opo, may narinig ako sa tindahan kahapon. Sabi nila, may babae raw na bumili ng kutsinta. Tapos nung initian daw siya, walang ngipin, puro itim ang gilagid. Baka matanda lang yun Kaloy. Hindi lahat ng kulang sa ngipin aswang agad. Yung iba, kulang lang sa budget sa pustiso. Nay, paano po kung totoong may aswang dito? Baka isang kagat lang, wala nang Kaloy. Wala nang kakanin. Ang matira lang, suman na may kaluluwa. Che, wag kang ganyan. Kung may aswang man dito, di sila pa ang una kong bebentahan. Uy manong aswang, tikman niyo po yung kutsinta. Bagong luto, panghimagas, bago kayo mangain ng laman. Teka lang po, Nay. Sa totoo lang, parang may sumusunod sa atin kanina pa. Naririnig mo po yon? Parang yapak nga. Pero baka tao lang yan. O baka gutom lang ang tiyan mo, may sarili ng tunog. Inay, seryoso po ako. Kung may aswang nga, ako ang unang tatakbo ha. Bahala ka na sa bilao po, Inay. O edi ako na rin ang kainin nila.
Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin ako. Hindi, Nay. Ipaglalaban po kita. Pero pag ako ang unang kinagat, sorry na lang. Wala nang tagabitbit ng bayong. Tumigil ka nga dyan. Kakakain lang ng mga tao ng almusal. Baka mawalan pa ng gana pag narinig yung bunganga mo. Nagkatinginan kaming mag-ina. Sabay na patawa habang patuloy sa paglalakad. Saglit pa ay may mga ilang bumibili na ng kakanin namin. Hanggang sa may isang lalaki na lumapit sa amin. Hindi siya nagpakilala. Pero nagsabi siya na sa baryo daw nila ay bihira ang nagbebenta ng kakanin. Kaya kung sakaling dadayo daw kami doon, ay mabilis na mauubos ang aming paninda. At nang tinanong ng inay kung saang baryo yun, ang tugon ng lalaki ay sa Sitio Silum. Celso, may itatanong ako. Ano yun? Yung Sitio Silum ba? Saan banda yun? Silum? Bakit mo naman naisipan yan lugar na yan? May narinig akong kwento kanina sa palengke. Sabi ng ilang tinderang tagaloob, konti raw ang nagtitinda roon. Malapit na ang Pasko. Baka sakaling makabenta tayo ng marami. Pandagdag ba sa Noche Buena? Oo nga po, Itay. Kung mas marami pong bibili roon, baka mas madali tayong makabawi. Hindi yung basta lakaran lang, Minerva. Bago makarating sa Silum, kailangang sumakay pa ng jeep papasok. At di basta jeep. Isang biyahe lang kada araw. Kung mahuli kayo, baka doon na kayo abutan ng gabi. Di doon muna kami mamamalagi. Kung may matitirhan man kami pansamantala, baka makiusap ako sa taga ron. Hindi ako papayag. Hindi mo alam kung anong klaseng lugar ang Sitio Silum. Tahimik yan, oo. Pero kakaiba ang katahimikang yan. Itay, ano pong ibig mong sabihin? Basta, may mga bagay doon na hindi mo basta makikita sa mata. Noon pa yan sinasabi sa mga matatanda rito. Huwag kang lumagpas sa hangganan ng Silum kung hindi kilala ang lugar. Pero kung hindi tayo kikilos, paano na ang Pasko natin, Celso? Ilang taon na tayong nagsasakripisyo. Kahit maliit lang sana may maihain tayo sa Noche Buena. Hindi sukatan ng dami ng handa sa Pasko, Minerva. Ang importante, buo tayong pamilya. At hindi ko ipagpapalit ang kaligtasan nyo para lang sa dagdag na benta. Natahimik lang ako. Pero alam ko sa loob na may kakaibang kinatatakutan si Itay. Celso, napagdesisyonan ko na. Bukas, susubukan naming maglako ni Kaloy sa Sitio Silum. Sinabi ko na, Minerva, hindi ako sang-ayon. Alam ko, pero hindi ko rin kayang palampasin ang pagkakataon. Bihira ang ganitong mga araw, Celso. Baka doon tayo makabenta ng mas marami. Baka doon tayo makahabol bago ang Pasko. At paano naman kung mapahamak kayo? Anong kapalit ng mga kakanin na yan? Kaligtasan nyo. Hindi kami papasok doon nang walang pag-iingat. At hindi rin kami magtatagal. Umaga pa lang aalis na kami. Uuwi rin kami bago lumubog ang araw. Pero kung hindi ko susubukan, baka habang buhay ko tong pagsisihan. Kahit isang beses lang, Celso. Bigyan mo ako ng pagkakataong mapatunayan ko na kaya ko to. Ay. Kung sasama ang loob ko, magtatalo lang tayo buong gabi. Ayoko nang dumagdag pa sa pagod mo. Kaya sige na, gawin mo na ang gusto mo. Salamat, Celso. Pero pakiusap lang, Minerva. Pag may naramdaman kang kakaiba, huwag mo nang hantayin pang lumala. Umuwi kayo kaagad. Oo, pangako. Pagkatapos kumain ay tinulungan ko muli ang inay na magluto ng kakanin na ilalako namin kinabukasan. Nang makaluto na ay natulog na rin kami upang makapagpahinga dahil maaga pa kami gigising. Kinabukasan. Kaloy anak, siguraduhin mong mahigpit ang tali ng bayong mo ha. Baka matapon yung sapin-sapin.
Opo, inay. Sa katong kutsinta, nakahiwalay na. Gaya ng bilin niyo po. Aalis na ba kayo? Oo, para makarating kami bago pa man mag-alas 10. Yung jeep daw sa kanto, umaalis ng alas 9 eh. Minerva, hindi pa rin ba pwedeng pag-isipan mo na lang ulit ito? Napagdesisyonan ko na. Ayoko nang balikan ng pagkakataong to at tanungin ang sarili ko kung paano kung sayang. Celso, sayang kung palalampasin ko. Saka po, tay, nagbabaon naman kami ng pananghalian. Wala po kaming balak magtagal. Kung wala lang talaga akong trabaho sa bukid ngayon, sasama ako sa inyo. Alam ko, pero kung hindi ka magtatrabaho, wala rin tayong ipang-uulam sa mga susunod na araw. O siya, sige na, ganito na lang. Kung hindi kayo makakabalik bago magtakip silim, hahanapin ko kayo. At pakiusap, pag may kakaiba, huwag nang ipilit. Opo, tay, pangako. Magtiwala ka sa amin. Kakayanin namin to. Hindi ko pinagkakatiwalaan ng lugar. Hindi ikaw, Minerva. Kaya mag-iingat kayo, ha? Palagi. Lumakad na kami ng inay. Si Itay ay naiwan sa harap ng bahay at matagal na nakatingin sa palikod naming daan. Mag-aalas 10 na ng umaga. Magkaagapay kami sa paglalakad ng inay matapos bumaba sa jeep. Abat parang mas mailap ang araw ngayon, ano? Parang may balot ang ulap. Ilang kanto pa ba yung sabi ng driver, anak? Sabi po niya, yung daang may puno ng duhat daw sa may liko. Eh kaso puro puno naman ang gilid dito, inay. Wag mo nang... Biglang may lumiban sa harapan namin na itim na pusa. Inay! Santo Diyos! Ha! Itim na pusa! Tumigil din ang pusa. Tumingin sa amin ng saglit. Tapos tumawid patungo sa damuhan at nawala. Sabi sa baryo, malas daw yan kapag may tatahakin kang bagong daan. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Pusa lang yon. Baka gutom lang o kaya naligaw. Eh bakit po ganun, inay? Parang nakatitig sa atin. Hayaan mo na. Malas lang yan kung magpapaapekto tayo. Halika na. Baka mabawasan pa ang mamimili kung tanghaliin tayo. Sana po wala nang kasunod yung pusa, inay. Patuloy kami sa paglalakad. Ngunit ngayong mas tahimik na ang paligid, ay parang bawat yapak ay dinig. Maging si inay, paminsan-minsan nang lumilingon sa likod. Tumuloy pa rin kami ng inay hanggang sa marating na namin ang Sitio Silom. Pagdating namin doon, ay tila tipikal na baryo lang naman. Dinumog ang aming tinda at mabilis na naubos. Kaya naman masaya kaming umuwi ng inay. Inay, grabe po yun ah. Akala ko mahina ang benta dahil parang tahimik ang baryo. Pero parang pinagkaguluhan po tayo. Naku anak, hindi ko rin inakala. Akala ko nga matitigilan tayo sa pagtayo pa lang ng bilao sa gitna ng kalsada eh. Eh ang babait pa ng mga tao ron, no? Tapos yung matanda po, bumili ng 4 na sapin-sapin para raw sa mga apo niya. Inay, nakita niyo po ba yung batang bumili ng kutsinta? Tapos kinain agad kahit mainit pa. Abay oo, yung mataba na nakatsinelas lang no, nakakatuwa siya. Sabi pa, nanay, gusto ko po yung kulay tsokolate. Akala niya chocolate cake yung kutsinta. Oo nga po, sana ganyan din karami mamili sa atin araw-araw. Pero parang ang tahimik pa rin ang paligid po no, kahit maraming tao. Oo nga eh. Parang kahit masaya sila, parang ewan, parang may kung ano lang. Pero baka dahil bagong lugar lang, yung ibang baryo ganyan din dati. Pero alam mo po inay, medyo kinilabutan rin po ako nung pabalik na tayo. May napansin po ba kayong parang mga mata sa may puno sa dulo?
Ay nako, baka unggoy lang yon o sisiw ng uwak. Huwag kang ngang ganyan. Baka hindi ako makatulog mamayang gabi eh. Kayo rin naman kanina po. Parang palinga-linga habang nag-aayos ng tinda. Natural lang. Hindi ko kabisado ron. Baka may mamirata ng bilao ko. Pero aba, sulit talaga. Pambili ng pansit, hamon at yung paborito mong matamis. Buti na lang po talaga, Inay. Pinilit niyo po si Itay. Kung sumunod po tayo sa kanya, wala sanang dagdag para sa Noche Buena natin. Oo anak, pero sana tama ang kutob ko na okay lang talaga ron. Nang makabalik na kami ng bahay, ay nagyabangan patuloy ang inay at itay. O ayan na, yung asawa kong hindi naniniwala sa tagumpay ng misis niya. Hoy Celso, bilangin mo na ang mga barya at papel, baka mahilo ka sa dami. Naku, abat ito na nga ba ang akala ko? Isang lakad lang mayabang na. Kung naligaw kayo ron, baka ako pa ang sinisi mo. Itay, parang piyesta po sa Sitio Silom kanina. Naubos agad ang paninda namin ni Inay. Para kaming artista po. Lahat lumalapit. Oo nga. Aba pati yung kagawa daw doon gusto pang magpareserba bukas. Sabi ko ay nako, hindi ako sigurado kung babalik pa. Baka may magtampo sa bahay. Abay, huwag mo akong idamay dyan sa kagawad. Baka mamaya pati ikaw ilipat na ron. Naku, kung hindi ka lang gwapo, baka pinag-isipan ko pa yan. Gwapo raw. Malamang may lagnat ka lang, Minerva. Naku, kayo po talaga. Para kayong tinda. Matamis pero may sapak. O siya, o ikaw naman Kaloy, maligo ka na. Maghain ka na ng kanin, Tay. Tapos kwentuhan tayo habang kumakain. Aba, ako pa maghahain dahil lang nagkapera kayo ngayon. Pero sige, teka, ilan daw ulit ang binili nung kagawad? 4 na kutsinta, 5 kalahating sapin-sapin at 6 na suman. Kaya baka bukas magpapaluto pa. Abay pag ganyan araw-araw, baka mapasubo ako niyan sa pagsayaw ng tinikling sa plaza. Tiyak po yon, Itay. Pero sa ngayon, sabaw lang muna ng tinola ang isayaw mo. Gutom na po kami. Dahil sa magandang panimula namin sa baryong yun, ay nasundan pa ang pagtitinda namin ng kakanin doon. Hanggang sa nakilala namin si Ka Ernest, isang matandang lalaki. Aba, Inay, hindi ko na po mabilang kung ilang beses tayo nagbenta rito. Parang laging kulang pa rin ang baon natin Oo nga anak, dati ang tinda natin umaabot pa hanggang tanghali. Ngayon wala pang 10:00, ubos na agad. Ang swerte talaga natin sa lugar na to, no? Kahit medyo kakaiba ang pakiramdam minsan. Inay, sino po yung matanda ron? Araw-araw natin siyang nakikita. Pero ni minsan hindi lumapit sa tinda natin. Ay oo nga, napansin ko rin yun. Tahimik lang palagi. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niyan eh. Maya-maya ay lumapit si Ka Ernest. Mabagal ang lakad, may tungkod at may malalim na titig. Lumapit siya mismo sa bilao ni Inay. Magandang umaga. Minerva, hindi ba? Ay opo, ako nga po si Minerva. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ang mga pangalan, lumilipad yan sa hangin kapag ikaw ay palaging pinag-uusapan. Kayo po lolo, ano pong pangalan ninyo? Ka Ernest, iho. Matagal na akong taga rito. Kahit noong wala pang kalsadang dinadaanan ng jeep. Ganun po ba? Di, ang dami niyo na pong alam sa baryong to. Oo, kaya't sinasabi ko, magandang ang simula ang naranasan ninyo. Pero hindi lahat ng simula ay patungo sa masarap na katapusan. Napatingin ako kay Inay at bahagya kaming natahimik. Naku Ka Ernest,
Baka gutom lang po kayo. Tikman niyo po tong kutsinta. Bagong gawa yan. Hindi ako mahilig sa mga kakanin. Pero salamat sa inyo. Tumayo si Ka Ernest at dahan-dahang lumayo papunta sa likod ng lumang bahay sa dulo ng kalsada. Inay, parang nanlamig po ako bigla. Ako rin, anak. Ako rin. Pauwi na sana kami ng inay at naghihintay ng jeep. Pero laking pagtataka namin na ni isang jeep ay walang dumadaan. Inay, inumin niyo po muna ito. Parang mas mainit ngayon po, no? Oo nga, anak. Parang iba yung init. Parang alinsangan na hindi normal. Kaninang umaga ang sarap ng simoy ng hangin eh. Ngayon parang masikip. Nagpalinga-linga ako sa kalsada. Wala ni isang sasakyan. Inay, 4:00 pa lang po. Pero bakit parang walang dumadaan? Dati-dati sa ganitong oras, ang dami na pong jeep. Baka may aksidente sa kalsada. O baka may pista sa kabilang baryo. Wala ngang tao, Inay. Kanina pa tayong nakaupo rito. Wala man lang naglalakad o nagbibisikleta. Oo nga, no? Ni aso nga wala tayong naririnig. May biglang ihip ng malamig na hangin. Napapitlag ako. Napansin kong gumalaw ang mga dahon sa isang puno sa likod ng waiting shed kahit wala namang hangin sa ibang parte. Inay, may nararamdaman po ba kayong kakaiba? Anak, halika nga. Huwag na tayo maghintay. Lakarin na lang muna natin, baka makasabay tayo sa mga dumadaan. Inay, malayo-layo pa po ang bahay. Mas gusto kong mapagod sa lakad kesa maghintay sa ganitong lugar na parang may ibang presensya eh. Tumayo na rin ako. Tinignan muli ang kalsada na walang aninong dumadaan. Ang langit ay mas dumidilim na kahit wala namang ulap. Oo nga po. Tara na po, Inay. Pakiramdam ko po parang may nakatingin sa atin. Habang naglalakad kami papalayo, ay maririnig ang tunog ng dahon na para bang may humahakbang sa likuran. Ngunit paglingon namin ay wala ni isa. Hanggang sa nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Inay, teka lang po ha. Parang hindi ko na kaya. Ha? Bakit, anak? Naiihi na po ako. Kanina ko pa pinipigil eh. Baka po pwedeng sandali lang akong humanap ng masulok dyan sa may damuhan. Ay naku, Kaloy. O sige na. Pero huwag kang lalayo ha. Diyan ka lang sa may puno, yung tanaw pa kita. Opo, Inay. Sandali lang po ito. Tumakbo ako sa medyo masukal na bahagi ng tabi ng daan. Nakahanap ako ng isang mayabong na puno na medyo may katahimikan ang lugar. Itong pantog ko talaga oh. Kung kailan naman madilim na, saka pa ako ginulo. Ang lamig pa naman dito. Ay, ang dilim pa. Dapat pala kanina pa ako natapos. Ang lamig-lamig. Ang weirdo pa ng hangin. Biglang may umalingaw-ngaw na alulong. Mahaba, matinis, at tila hindi normal. Aso? Pero parang may kulang sa tunog. Kasunod nito ang sunod-sunod na alulong ang narinig mula sa iba't ibang direksyon. Hindi na ito tunog ng mga normal na aso. May bahid ng sakit, gutom, at galit ang bawat alulong. Ano yun? Ba't parang marami? Parang tao? Dahil likas na may katsismosohan, ay dahan-dahan akong gumapang paakyat sa maliit na burol sa tabi. Inusisa ko ang pinanggagalingan ng tunog. Sa ilalim ng burol ay may bakuran, may malaking punong kahoy at may apoy na nakapalibot.
Inay! Inay! O anak, bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi po multo, Inay. Mga tao po. Pero hindi po sila tao. Anong sinasabi mo dyan, Kaloy? Kumalma ka nga muna. Huminga ka. Inay, sa may masukal na bahagi po, may mga tao po akong nakita. Akala ko may kasiyahan lang. Pero bigla silang nag-iba. Naglabasan po ang mga pangil nila. Lumuluwa ang mga mata. Para silang hayop. Hindi po sila tao, Inay. Kaloy, baka naman nasobrahan ka na lang sa takot. Baka mga hayop lang yung nakita mo. O baka anino lang. Hindi po, Inay. Nakita ko po mismong nagbago ang anyo nila. Para silang naghubad ng balat. Santissima, Kaloy anak. Baka naman… Inay, umalis na po tayo rito. Ngayon na po. Hindi na po ako babalik dito. Hindi ko na po kaya. O sige anak, huwag kang bibitaw sa akin ha. Maglakad tayo pabalik sa dati nating nadaanan. Kahit walang dumadaang jeep. Mas mabuti pang maglakad kaysa magpalipas ng gabi dito. Opo, Inay. Huwag niyo akong bibitawan. Ayoko na pong makita yung mga yun. Naglalakad na kami pabalik. Mabilis ang hakbang at panay lingon sa likod. Habang unti-unting lumalalim ang gabi. Nang biglang… Inay, may narinig po kayo? Oo anak, parang galing sa harap natin. Biglang sumulpot sa gitna ng daan ang 5 anino. Mga taong may nanlilisik na mata, nangingitim ang balat, at may mahahabang kuko. Tumayo silang parang walang takot. Sila po yun, Inay. Sila po yung nakita ko kanina. Isang matandang lalaki ang lumapit sa unahan ng grupo. Nakasuot siya ng lumang barong. May mahaba at puting buhok na para bang hindi naaagnas kahit litaw na ang mga ugat sa liig. May mapanlisik na tingin, ngunit nakangiti. Abay, may bisita pala tayo sa Sitio Salem. At hindi lang basta bisita, kundi mapanaliksik. Ikaw ang batang sumilip sa hindi dapat silipan. Sino ka? Anak ko yung dinuduro mo. Wala siyang masamang intensyon. Kami naglalako lang, gusto lang naming magbenta. Ako lang naman si Di Maluma at hindi namin ginagalaw ang hindi gumagalaw sa amin. Pero kung ang bata'y makikita ang aming lihim, paano na kami mananahimik? Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Pangako po, ayoko lang po ng gulo. Ang mga aswang ay nakapalibot sa amin ni Inay. Si Di Maluma ay unti-unting nagbabago ng anyo. Lumalaki ang mga ngipin, humahaba ang kuko, at bumabagsak ang balat niya sa lupa. Pasensya na, Aling Minerva. Masarap ka sigurong ulam ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Huwag niyo pong sasaktan ng nanay ko. Ako na lang po. Ako na lang. Biglang may malakas na pagsabog sa harapan namin at lumiwanag ang paligid. Hindi niyo sila gagalawin sa ibabaw ng bangkay ko. Celso? Itay, paano po kayo? Si Itay nga, may hawak na buntal na sombrero sa isang kamay, habang ang isa'y may dalang sako ng asin at bote ng langis. Hindi ako mapakali kaya sinundan ko na kayo. Mabutit nahanap ko pa kayo bago pa kayo mapahamak. Celso, ikaw na naman. Kailan ka pa natuto na makialam sa kagawian ng Sitio Salem? Simula pa lang alam ko nang may kabalbalan sa lugar na to. Hindi ako papayag na ang pamilya ko ang isusunod nyo. Patuloy pa rin sa pag-atras ang mga aswang habang nakatayo ang Itay sa harapan namin.
Nanginginig pa rin ako at naguguluhan sa narinig. Itay, kilala niyo po siya? Hindi mo ba nasabi sa anak mo, Celso, na isa kang antingero noon? Hindi ba? Celso? Totoo ba tong sinasabi niya? Oo, pero noon pa yon, Minerva. Bago pa tayo nagkakilala. Isa ako sa mga alagad ni Matandang Pilo. Isang matandang antingero. Natuto ko ng mga panlaban sa masasamang nilalang. Pero iniwan ko na yon. Akala ko, tapos na ako sa mundong yon. Bakit hindi niyo po sinabi sa amin, Itay? Bakit ni minsan? Dahil gusto kong mabuhay tayo ng normal. Simple. Wala nang habulan. Wala nang patayan. Akala ko ligtas na tayo. Nakakalungkot, Celso. Sayang, isa kang magaling na antingero noon. Kung hindi mo lang iniwan ang landas na yon, baka nasa tabi pa rin kita ngayon. Hindi ako kailanman naging kagaya nyo. At kung babalik man ako sa pagiging antingero, para lang yon sa pagprotekta sa pamilya ko. Tay, antingero po kayo? Oo, Kaloy anak. At mukhang kailangan ko na ulit maging isa. Kailangan na nating umalis, Celso, habang may oras pa. Hindi ko hayaang makaalis tayo, Celso. Dito matatapos ang lahat. Kung kailangang dumaan ka muna sa bangkay ko bago mo sila makuha, eh di subukan mo kung kaya mo. Kumusta na ang agimat ng apoy mo? Matagal mo nang isinuko yan. Baka kalawangin ka na. Ang tunay na antingero ay hindi umaasa lang sa agimat. Dala ko pa rin ang dugo ng mga bantay ng liwanag. Tignan natin kung ganyan ka pa rin katapan kapag hinimay-himay na ng mga kuko ang bituka mo. Subukan mo, Di Maluma. Santisimong kapangyarihan, lumabas ka hanggang sa huling patak ng dugo ko. Huwag mong hinahamon ng ama na handang mamatay para sa asawa at anak. Luma na ang estilo mo, Celso. Hindi mo na kami mapipigil. Lumapit kayo mga kapatid ko. Huli ka na. Napatumba ko na silang lahat. Nag-iisa ka na lang natira, Di Maluma. Hindi mo ko kayang patayin. Ako ang itim na ugat ng silong. Hanggat buhay ang lupaing ito, buhay ako. Hindi ko kailangang patayin ka. Sapat nang ikulong ka sa sarili mong kadiliman. Sa ngalan ng kaliwanagan, ipinagtatalikdan kita, Di Maluma. Hindi. Hindi ganito dapat na wakas ko. Celso, maawa ka. Huwag mo akong tapusin. Huli na ang lahat. Ilang inosenteng buhay na ba ang nawala dahil sa'yo? Magbabago na ako. Hindi mo ba nakikita? Kaya ko pa, Celso. Kaya ko pang itama ang lahat. Hindi mo kailanman sinubukang magbago. Hanggang huli, puro ka kasinungalingan. Baka pati ang pagmamakaawa mo ay bitag na naman. Hindi. Sa malan ng ating pagsasamahan, Celso. Noon ikaw tinayisa sa amin. At ako rin ang tumalikod sa kadilimang yon. Pinili kong mabuhay para sa liwanag. Para sa pamilya ko. Kung hindi mo ako kayang tapusin, bitiwan mo na lang ako. Hayaang mong ako'y mawala sa hangin. Hindi mo na kailangan mawala, Di Maluma. Kailangan mong harapin ang hatol. Hindi ito katapusan, kundi simula ng pagsingil. Celso, maawa ka. Patawad, pero ito ang nararapat. Limutin ka nawa ng lupa at langit, Di Maluma. Maglaho na sa liwanag ng katarungan. Tuluyan nang naglaho sa paningin namin si Di Maluma. Tapos na. Tuluyan na siya naglaho. Celso! Akala ko hindi na kita makikita. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo kahit kailan. Itay, ikaw po ba talaga yun? Ang galing niyo po. Parang sa pelikula. Pero, totoo po ba ang lahat ng yun? Totoo pong antingero kayo? Matagal ko nang tinalikuran yan, anak. Pero ngayong nakita ko ang panganib,
Wala na akong ibang pinagpilian. Ngunit paano kung bumalik ang iba nilang kauri? Hindi sila basta makakabalik. Si Di Maluma ang ugat nila rito. Ngayon na wala na siya, magsisimula ng manumbalik ang katahimikan ng lugar na ito. Tay, salamat po. Akala ko talaga katapusan na natin. Halina kayo. Mabuti pa ay umuwi na tayo. Mahaba pa ang lakad, pero mas ligtas na ngayon ang daan. Oo nga, pagod na rin ako. Pero ang mahalaga, buo pa rin tayong tatlo. Akala ko po hindi na natin mararanasan ito, ang makauwing magkakasama. Basta't buo ang loob mo, Kaloy. Kahit sa pinakamadilim na lugar, makakahanap ka pa rin ng daan pa uwi. Pero teka Celso, sa dinami-rami ng taon na magkasama tayo, ni hindi mo man lang nabanggit na antingero ka pala? Ayoko na sanang balikan yon. Gusto ko lang maging simpleng magsasakat ama. Pero mukhang hindi pa tapos ang kwento ko. Tay, kung sakaling may bumalik pa ulit, handa po ba kayong lumaban ulit? Kung para sa inyo, oo. Kahit paulit-ulit pa. Pero sana hindi na kailangan. Paalis na sana kami nang biglang may umalingaw-ngaw na boses. Si Ka Ernest. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Nagulat kaming tatlo. Mula sa gilid ng daan ay unti-unting lumitaw si Ka Ernest na tila may ibang anyo na ang kanyang katawan. Kalahating tao, kalahating kung ano. Ka Ernest, bakit po? Diyos ko po! Anong ibig sabihin nito? Ka Ernest, ikaw? Akala ko'y isang ordinaryo ka lang matanda. Isa ka rin pala sa kanila. Hindi na kanila, Celso. Ako na ang susunod na maghahari dito sa Sitio Silom. At sa gabi ng bagong buwan, sisimulan ko na ang pagpapalawak ng aming lahi. Hindi ka naming hahayaan saktan si inay. Sino ba kayo para humadlang? Isang dating antingero na tumalikod sa tungkulin at isang batang mausisa. Hindi pa huli ang lahat, Ernest. Kung tunay kang nilalang ng dilim, di mo ko kilalang lubos. At kung tunay kang mandirigma, bakit ngayon ka lang nagpakita? Hinugot ng Itay ang matagal nang nakatagong anting-anting mula sa kanyang kwintas. Dahil ngayon lang ako muling tinawag ng liwanag. Tuluyan ang nagbago ng anyo si Ka Ernest. Lumalaki ang katawan, namumutla at nangingitim ang balat na may sungay at naglalaway. Naglaban sila ng Itay. Tapos na ang panahon ng mga katulad mo, Celso. Ang dugo ninyo'y magiging handog sa bagong siglo ng mga nilalang ng dilim. Sa ngalan ng liwanag, in principio verbum. Wala nang lakas ang mga salita mo. Itinakwil mo na ang tungkulin mo. Kaya itinakwil ka na rin ng mga bantay. Tay, bakit hindi tumatalab? Hindi ko na pala sila naririnig. Hindi ko na sila nararamdaman. Celso! Umiwas ka na lang! Hindi na to laban natin! Ito na ang huling oras mo, Celso! Umilag ang Itay, pero nadaplisan ng matulis na kuko sa braso. Hindi pa ako tapos. Hindi pa to katapusan. Magpaalam ka na! Kaloy, anak, kunin mo ang bote sa bulsa ng bag ko. Ang huling taglay ng banal na langis. Opo, Tay. Ito. Hinawakan ni Itay ang bote at dumaloy ang liwanag sa palad. Kung hindi man ako marinig ng mga anting-anting ngayon, sigurado akong ito'y galit pa rin sa kasamaan. Binuhos niya ang langis sa kamay, sabay suntok sa dibdib ni Ka Ernest. Ano to? Walang higit. Unti-unting natupok sa sarili niyang kadiliman si Ka Ernest. Nagsisisigaw
Ang buong akala namin ay katapusan na niya. Pero nagkamali kami. Itay, tapos na po ba? Wala na siya. Wala na si... Biglang may umalingaw-ngaw na halakhak mula sa kadiliman. Muling lumitaw si Ka Ernest, ngunit ngayon mas malaki, mas maitim at naglalagablab ang mga mata. Akala mo tapos na, Celso. Akala mo mawawala na lang ako sa isang patak ng langis. Celso, hindi pa pala tapos. Kaya pala hindi ka nasunog ng buo. May natira ka pa palang kaluluwa. Kaluluwa? Wala na ako nun. Matagal na. Ang ipinalit ko'y lakas na walang kayang humigit pa. Lakas? Sa laki mong yan, ni hindi mo man lang naubos ang lakas ko. Napapadapa pa rin kita. Malakas nga ba talaga? O puro yabang ka lang? Yabang? Ako ang pinuno ng mga itinakwil ng liwanag. Ang mga nilalang sa dilim ay yumuyuko sa akin. At ikaw, Celso, ikaw ang dating alamat na ngayoy basahan na lang ng alaala. Alam mo kung bakit ako tumigil noon? Dahil napagod na akong lumaban sa mga kagaya mo na hindi marunong magsawa sa kasamaan. Pero ngayong pamilya ko na ang tinatapakan mo. Aba, Ka Ernest, ibabalik ko sa iyo lahat ng inipong kong galit. Sige nga, Celso. Ipakita mo. Ipakita mo ang galing ng dating antingero na tinakwil ng mga diwata sa silangan. Ako'y nabuhay na muli. At ngayon, ikaw naman ang mawawala. Kumuha ang Itay ng maliit na kahon sa bulsa. Binuksan at may liwanag na umapaw. Hindi ko kailangan ng basbas nila para ipagtanggol ang anak at asawa ko. Ang kailangan ko lang ay tapang. At tapang ang meron ako, Ka Ernest. Sumubok ka na at bibilang ka na ng sandali. Hindi ako ang magbibilang, kundi ikaw. Lumalaki ang katawan ni Ka Ernest at ang mga ugat ay parang nag-aalab. Wala ka nang maibuga, Celso. Ang mga dasal mo ay mistulang bulong sa hangin sa akin ngayon. Sumulyap sa akin ang Itay, saka dumukot sa ilalim ng kanyang bewang. Wala nang ang silbi ang salita, kaya bala na ang haharap sa'yo. Ibinunot ng Itay ang isang lumang baril na tila sagradong inukita ng mga sinaunang letra. Kumislap ito sa liwanag ng buwan. Hindi basta baril. Ito'y mukhang ginamitan ng anting-anting. Baril ng santinakpan. Hindi yan dapat nasa kamay ng isang taong tumalikod na sa pakikidigma. Hindi ako tumalikod. Nagpahinga lang. At ngayong ginising mo ang isang mandirigma, mas mabuti pa'y magdasal ka ng Ka Ernest habang may oras ka pa. Sige, Celso. Subukan mong barilin ako. Hindi mo kayang patamaan ang isang nilalang na kinasangkapan ng dilim. Hindi basta bala ang nasa baril ko. Ipinasok ni Itay ang isang gintong bala na may ukit na krus at sinaunang baybayin. Ito'y dasal ng 7 angkan na tinunaw sa langis ng liwanag. Biglang pinutok ni Itay ang baril at tumama ito sa balikat ni Ka Ernest. Sumigaw ito at napaatras. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa apoy na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi ito maaari. Hindi pwedeng matalo ako ulit. Kaya ka natatalo, Ka Ernest. Kasi mas pinili mo maging halimaw kaysa maging tao. Ito ang huling kabanata mo. Itinutok ulit ni Mang Celso ang baril sa ulo ni Ka Ernest. Sumabog sa liwanag si Ka Ernest at unti-unting naglaho sa hangin, kasabay ng malakas na ihip ng malamig na simoy ng gabi. Itay, tapos na po ba talaga? Oo, anak. Wala nang babalik sa kanila. Sa wakas, tahimik na ulit ang Sitio Silom. Diyos ko,
Akala ko katapusan na natin. Celso, salamat. Salamat at dumating ka. Salamat sa may kapal. Pero hindi ito ang una't huling laban. Kaya dapat ay maging handa palagi. Itay, antingero ka pala. Bakit hindi mo po sinabi? Pasensya na po kayo at paulit-ulit na ako. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat, Kaloy. Matagal ko nang binitawan yung buhay na yan. Akala ko tapos na ang giyera. Pero minsan pala, hinahabol ka talaga ng nakaraan mo. Pero kung hindi dahil sa'yo, wala na kami ng anak mo ngayon. Kayo lang naman ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Wala nang hihigit pa ron, Minerva. Tumahimik ang lahat. Niyakap kami ng Itay. Sa gitna ng madilim na kagubatan, sa isang baryong puno ng hiwaga at takot, bumalot ang init ng muling pagkabuo ng isang pamilyang muntik nang sirain ng dilim. Tara na, umuwi na tayo. Nang makabalik na kami sa aming bahay, ay hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa pagiging antingero ni Itay. Kaya inusisa ko siya kung saan ito nagsimula at kung paano. Itay, pwede ko po bang malaman? Paano nyo po nalaman yung mga ginagawa nyo kanina? Yung pagiging antingero nyo? Napatingin si Itay sa akin at malalim ang buntong hininga. Abay, matagal na yon, anak. Mas matagal pa sa pagkakakilala namin ng inay mo. Hindi po ba delikado? Bakit kayo natutong lumaban sa mga gaya nila? Bata pa lang ako. Dinala na ako ng tatay ko sa bundok. Doon ako tinuruan ng isang matandang albularyo. Hindi lang basta hilot o agimat ang alam niya. Kilala siya sa tawag na tagabantay ng lihim. Totoo po pala yung mga kwento ng matatanda? Totoo, anak. Pero hindi lahat nakalaan para doon. Kailangan mong tanggapin ang buong mundo ng kadiliman. Kung gusto mong bantayan ng liwanag, hindi yan biro. Hindi yan kwentong pang-inuman lang. Pero bakit niyo po tinalikuran? Dahil pinili kong maging ama. Hindi ko kayang isugal ang buhay ng pamilya ko araw-araw sa mga kalaban na hindi mo alam kung saan manggagaling. Pero minsan, kahit ayaw mo na, hinahanap ka pa rin ng tungkulin mo. Itay, kung sakali po na gusto kong matutunan yan, papayag po ba kayo? Kaloy, anak, yang tanong na yan mabigat. Kapag tinahak mo yan, wala nang atrasan. Pero kung talagang gusto mo at handa ka, saka na natin pag-usapan yan. Hindi ngayon, magpahinga ka muna. Tumango ako at tahimik akong nahiga. Pero sa puso ko ay may apoy na nagsimula. Apoy ng tanong. Apoy ng kagustuhang malaman ang lihim na pinagmula ng anting-anting at ang katotohanan sa likod ng mundong hindi ko inakalang totoo. Isang madaling araw na tahimik ang paligid. Nasa may likod bahay kami. May dala si Itay na bayong na may lamang kandila, langis at ilang gamit na hindi ko pa kilala. Kaloy, anak, sigurado ka ba talaga? Hindi na tularuan, anak. Kapag nakita ka ng matanda, alam na niya kung karapat dapat ka. Opo, Itay. Kung yan ang mundo na dati mong ginagalawan, ay gusto kong maintindihan. Gusto kong makita kung sino ang nagturo po sa inyo. Huwag kang kakabakaba sa una. Pero huwag mo rin siyang subukang lokohin. Matalas ang mata ni matandang pilo. Tumungo kami sa paanan ng bundok. Mataas na ang araw nang makarating kami sa paanan ng isang lumang bahay sa gitna ng masukal na kagubatan. Amoy insenso at may mga buto ng hayop sa paligid. Biglang bumukas ang pintuan kahit walang kumatok. Aba, matagal-tagal rin, Celso. At sino ba itong batang kasama mo? Mukhang anak mo. May dugo ng apoy sa likod ng kanyang mata. Ito po si Kaloy, ang anak ko. Dinala ko siya rito hindi para ipilit,
kundi para ipakilala kung saan ako nagsimula. Siya na po ang bahala kung itutuloy niya ito. Halika bata, tumingin ka sa apoy. Kung tititig pa lang ay uurong ka na. Hindi mo kailangan pa marinig ang kwento ko. Tumitig ako sa maliit na apoy sa gitna ng altar. Mainit sa balat, pero mas mainit sa loob. Parang may bumubulong. Hindi ko maintindihan, pero hindi ako umatras. May lakas, pero hilaw, Celso. Baka may gamit ka pang hindi pa na ibabahagi sa anak mo. Pero bago ang lahat, Kaloy, may isang tanong ako sa'yo. Bakit gusto mong maging antingero, bata? Saglit na katahimikan. Huminga ako ng malalim. Mula sa kanyang loob ay unti-unting namuo ang sagot. Hindi ko po alam kung ito ba talaga ang tamang sagot. Matandang pilo, pero ito lang ang alam ng puso ko. Lumaki akong may simpleng buhay. Ang iniisip ko lang noon ay makatapos sa pag-aaral, makatulong sa nanay at tatay ko. Pero nang makita ko kung paano kami iniligtas ni Itay, kung paano ang isang simpleng magsasaka pala ay may tagong lakas na kayang humarap sa mga nilalang na dati akala ko kwento lang. Kaya po nagbago ang lahat. Hindi ko malimutan yung takot ko noong una kong nakita ang mga aswang na yon. Pero mas hindi ko malimutan ang tapang ni Itay. Hindi dahil wala siyang takot, kung hindi dahil pinili niyang harapin ang takot para sa amin. Gusto ko rin po yon. Gusto kong maging ganoon. Hindi ko gusto ang kapangyarihan para lang maging malakas. Gusto ko ito para kung sakaling dumating ang panahon na kailangan kong ipaglaban ng pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay, kaya ko. Gusto kong maintindihan ang lakas ni Itay. Gusto kong maintindihan ang mundo niya. At kung may pagkakataon man na ako ang kailangan tumayo sa harap ng panganib, ayokong manginig na lang sa likod ng isang puno. Gusto ko pong lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong mahalaga sa akin. Kaya ako gustong maging antingero. Dahil kung ito ang daan para mapanatiling ligtas ang mga minamahal ko, tatanggapin ko po, kahit gaano pa ito kasakit, kadugo o kadilim. Muling naging tahimik ang paligid. Nagpalitan ng tingin si matandang pilo at si Itay. Unti-unting ngumiti ang matanda. Mabagal, pero buo. Ngayon lang ako muling nakarinig ng ganitong sagot. Hindi sa salita ako tumingin, Kaloy, kundi sa apoy ng loob mo. Ang pagkaantingero, hindi ito para sa mayabang. Hindi rin ito para sa mga sugapa sa kapangyarihan. Ito ay para sa may lakas ng loob at tibay ng puso. At sa sinabi mong yan, handa akong ibahagi sa iyo ang unang liwanag ng dilim. Pero tandaan mo, bata, mula sa sandaling ito ay hindi ka na basta-basta makakabalik sa dati mong buhay. Handa po ako. Noong gabi ring yun, nagsimula ang unang aral sa akin. Ang paglalakbay tungo sa pagkaantingero. At sa bawat salitang tinanggap ko mula sa matanda, ay isang hakbang palayo sa mundo ng karaniwan at papalapit sa daigdig ng liwanag at dilim. Matapos ang maraming taon, sa isang gabi ng Kapaskuhan, ay tahimik ako na nakaupo sa harap ng isang munting altar. May kandilang nakasindi. Hawak ko ang lumang anting-anting ng Itay na ngayoy pumanaw na. Sa aking tabi ay natutulog ang anak kong lalaki. Mula sa labas ay naririnig ang tawanan ng aking asawa't ina habang nag-aayos ng Noche Buena. Minsan iniisip ko, paano nga kaya kung hindi ako sumama noon kay inay na maglako ng kakanin? Kung nakinig kami kay Itay, siguro ibang buhay ang meron ako ngayon. Tahimik, payapa. Pero hindi ko rin mararating to kung wala yon.
Sa Sitio Silom ay natutunan kong ang lakas ay hindi lang galing sa kamao o sa orasyon o sa anting-anting. Ang tunay na lakas ay galing sa dahilan mo kung bakit ka lumalaban, kung para kanino, kung bakit ka tumatayo sa gitna ng dilim. Marami na ring dumaan na pagsubok pagkatapos nun. May mga nilalang pa ring sumubok pumasok sa buhay naming mag-anak. Pero sa tuwing humaharap ako sa panganib, ay dala ko palagi ang aral ni Itay. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas, basta alam mo kung ano ang pinoprotektahan mo. Ngayon, ako na ang ama. Ako na ang tagapagbantay. At sa bawat gabi na naririnig ko ang huni ng mga kuliglig, sa bawat apoy na sinisindihan ko sa altar, ay naaalala ko ang unang gabi na nakita ko ang mundo ng antingero. Hindi ko na siguro makakalimutan ang Sitio Silom. Pero hindi na rin ako natatakot gaya ng dati. Kasi sa puso ko, alam kong hindi ako nag-iisa. At may mga katulad ko rin na pinipiling lumaban, hindi para sa kapangyarihan, kung hindi para sa pagmamahal. Dahan-dahan kong sinirado ang anting-anting at nilapag ito sa altar. Lumapit ako sa aking anak at ginising ito. Anak, gising ka pa? At may ikukwento ako sa'yo tungkol sa isang batang naglalako ng kakanin kasama ang kanyang inay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway nagustuhan ninyo ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Kaloy.